Hello, ngayon mag-share ako ng tatlong bagay na dapat mong gawin upang hindi ka hiwalayan ng iyong misis or partner. So sa mga husband dyan na nakikinig, para ito sa inyo. So number one, magsikap ka. So bilang husband, kailangan mong magsumikap upang i-provide sa iyong pamilya ang mga bagay na kailangan nila, no? Kagaya ng pagkain at iba pang mga pangangailangan ng asawa mo at ng mga anak, no? Lalong-lalo na sa mga anak sapagkat kailangan nilang alagaan, no? Maraming mga pangangailangan na kailangan na matugunan, no? At saka kung nakikita ng partner mo o ng asawa mo yung pagsusumikap mo, magiging mas mahal ka niya, no? Pag nakikita niya yung sakripisyo mo bilang may bahay, magkakaroon ng tiwala, no? Yung asawa mo na mabibigay mo yung sapat na kanilang pangangailangan upang mabuhay. And magkakaroon ng confidence yung asawa mo sa iyo, no? So, kailangan na magkaroon ng ganon sapagkat ang pagsasama, hindi lang pagmamahal ang kailangan. Kaakibat ng pagmamahal yung sakripisyo, kaakibat ng pagmamahal yung pagsusumikap. So again, kung ikaw ay husband, magsumikap ka upang hindi kahiwalayan ng iyong partner. Hindi naman lahat na para bang kahit gaanong pagsusumikap natin, hindi natin maibibigay lahat sa pamilya natin. At least nakikita ng ating asawa o may bahay na nagsumikap tayo, no? Hindi lang gwapo yung tinitingnan nila, no? O ano, no? Dapat tinitingnan nila kasi yung masipag, no? Nagsusumikap na husband para sa kanilang future or para sa kanilang pamilya, no? So meron kasing mga husband na umaasa lang sa asawa, parang ganon, walang ginagawa, no? Ayos lang din yon kung merong trabaho yung mga misis natin. Pero sa kanila yon no? Pero ang primary duty talaga ng husband is to provide, no? Pag husband, to provide talaga, no? And hindi yung patambay-tambay lang, parang wala namang ginagawa, no? So, kapag ganon, medyo nagpapahirap ka sa isipan ng wife mo. So, mahirap yon, no? Sa emotion, thoughts, no? Doon kasi inaatake sila sa ganun. Kaya kung husband ka, magsumikap ka, dumiskarte ka, no? Dumiskarte tayo. Kahit konti lang, no? At least, nakikita nila na dumidiskarte tayo at ginagawa natin ang lahat para sa kanila. Mabuhay sila, magkaroon ng tawag dito, mapayapang pamilya. Kasi kadalasan sa pinag-aawayan ng pamilya ay yung pera, no? Pera talaga, no? Kung walang pera, mapapansin nyo, medyo hindi kumikibo si misis, parang galit palagi, nakasimangot palagi. Because iniisip kasi nila yung mga anak, iniisip nila yung mga pangailangan. So, yun. So, tayo mga husband, isipin din natin yun, no? Kaya, huwag nating hayaan na magkaganon yung pamilya natin. Okay? So, number 2, tumulong ka. So, inisip natin palagi na mga gawaing bahay para sa babae lang. So, hindi totoo yun. Ang pag-aasawa ay isang partnership, no?
So, narapat lang na tumulong tayo sa mga gawaing bahay. No? Kung nasa bahay tayo, tumulong tayo sa asawa natin na maglaba, tumulong magluto, tumulong maghugas ng mga pinggan. Sapagkat, ang mga gawaing bahay, isa sa mga pinakamahirap na gawain. Sapagkat, hindi natatapos to. No? Hindi natatapos. Lalo na pag merong mga bata. Ang mga bata kasi, makalat, no? Then, nai-stress na yung asawa natin. Hindi naman lang tayo tumulong kahit isang household chore lang. So, dapat tumulong tayo. At nang mapagaan natin kahit saglit lang yung bigat na dinadala ng ating mga misis. Kaya mahalaga na tumulong. No? Tulungan natin sila. So, kunyari, yung asawa mo naglalaba. So, ikaw yung magsasampay. O ikaw yung maglalaba at magsasampay na rin. Maglinis ng bahay. Ganon, no? Mga konting bagay lang yon. Pero pag nakikita yun ng mga misis nyo, ay mas magiging mahal kanila. Pag nakikita ni misis mo yun, nakikita niyang, ito talagang secured ako dito. Sapagkat tinutulungan niya ako. Hindi niya ako pinapabayaan. Lalo na pag may bagong panganak, meron pa yung postpartum yan. Postpartum stage yan na kailangan na alalayan. Wag mong bigyan ng stress o depression yung asawa mo sapagkat hindi biro yung nagkakaroon ng anak, bagong panganak o yung nagdadalang tao. So, hindi madali yun. So, yun yung pangalawa. So, yung pangatlo ay wag kang magtaksil. Ano ba yung ibig sabihin nun? Wag kang mangaliwa. Wag kang mag-cheat. No? So, hindi pwede na kapag ikaw ay meron ng asawa, ay meron ka pang espasyo dyan sa isip mo na mangaliwa. Isipin mong sapat na yung asawa mo. No? Sapat na yung isa para sa'yo. So, ang pangangaliwa or pag-cheat ay isang lubhang kasalanan sa isang marriage, life, or marriage relationship sapagkat ang tiwala ay nawawala. Nagkakaroon ng lamat ang relasyon. So, paano ba ang isang lalaki nakikipag ang tawag dito? Paano ba na ang isang lalaki ay magtaksil sa kanyang asawa? So, ano ang mga paraan upang masabi natin na nagtaksil ang lalaki? So, unang-una kapag ka sumama sa ibang babae. Pangalawa, nakikipag-entertain sa opposite sex na hindi naman dapat. Kunyari, yung lalaki nakikipag chat o nakikipag-communicate ng madalasan sa opposite sex niya. Kasi nagkakaroon yun ng comfort na nasisiyahan siyang makipag-communicate dun sa opposite sex. Kahit kasama po pa sa trabaho, hindi pwede yun. Marami naman kayong oras na mag-usap sa opisina kung ganun. So, umuhaya ang sarili mo na matukso sa mga ganun. Yung iba pa ay ang pagiging addicted sa pornografiya. So, ang pornografiya ay nagsisiparate yan sa feelings mo sa asawa mo. Makikita natin yan sa mga social media, makikita natin yan sa mga reports. So, kung ganyan, nagtaksil ka na rin sa asawa. Parang nagtaksil ka na rin sa asawa mo. Nakipag-cheat ka na rin sa asawa mo. So, yun lang guys. Yun yung 3 na mga bagay na dapat mong gawin upang hindi ka hiwalayan ng iyong partner.